Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Five of Cups. Meron kang pinanghinayangan na malungkot ka kasi nawala yun sa buhay mo. Ayan. Dinadamdam mo talaga nawala yun sa buhay mo. Nawala sa buhay mo yun. Ano pa? Na nagiging emotional ka dahil sa nawala sa'yo. Pwedeng person or kung ano man yan. Ano pang about sa'yo? Ay, may paglilipat. Lilipat ka sa lugar na abundant to. May growth. Kasi yung aalisan mo, lugar na ano to, parang tuyot. Para bang walang growth dyan or hindi ka mag-grow. O kahit anong kayod mo, kahit anong sikap mo, hindi ka aasinso dyan. Parang ganun ba? O? Kumbaga, kahit magtanim kayo, mamatay lang tanim mo. Parang mga ganun ba? So, kung pag magsikap ka, ay baliwala na din yung pagsikap mo. Parang walang asinso. Ganun. Parang may namimisi sa lugar na yan. Parang ganun ba? O malas yung lugar na yan. Parang hindi ka asinso sa lugar na yan. Walang growth dyan sa alisan mo na lugar. Lilipat ka sa lugar or place na abundant, no? Na talagang aasinso ka, tiba-tiba ka, magiging maganda yung buhay mo at presko ka. Ayan. Teka lang. Teka lang. No? Si Maoy. The moon. Meron kang malalaman o meron kang madidiskubrihan kasi parang ano to parang sekreto na madidiskubrihan mo. May malalaman ka o maybe may malungkat ka na hidden o may malalaman ka. Also the moon here for more clarification. Ay, the High Priestess in reverse. Kung may gumagawa sa iyo ng manifestation or spiritual, hindi na siya gagana. Ganun. Yun bang malalaman mo? Clarify ko lang para sure. Oo, yun ang malalaman mo. Na kung mayroong gumagawa sa iyo ng manifestation, kunwari minamanifest niya na manatili ka sa lugar na to, na walang improvement, walang asenso ang buhay mo dyan, na hindi ka makaalis dyan. Hindi yun mag-manifest yung kanyang minamanifest. Or kaya kung ginagawa niya na ng ritual, no? Kahit anong manifestation, kunwari minamanifest na pumangit ka, hindi yun mag-manifest. Hindi ka papangit. Ganon. Or else, kung ginagawa niya ng spiritual, alam niya yung mga kaliwa, ganon, ay hindi nagagana sa'yo. Hindi natatalab sa'yo. Ganon. Ganon. Yung dito. Ayan. Yun ang malalaman mo. Oh. Ano naman ang minsan kahit wala ka pang kaaway, guys, pag nainggit lang sa'yo ang tao o na-insecure, kung evil na klase ng tao yan, makaramdam lang ng inggit yan. Kasi gusto nang may makipagkumpit yung sila yung mataas, ganun. Ganyan yung mga evil. Gusto nang makipagkumpit sa buhay. Ngayon, gagawa sila ng scheme, deceit para mailaglag ka, para mahila ka pababa, para masira yung kung ano yung gusto nilang sirain sa'yo, yung mga kinaingitan nila sa'yo, ganun. O yung kapirahan mo.
Yun nga lang, itatapon naman sila sa impyerno o sa abyss. Kung malala talaga, kung sukdulan nyo kasama nila sa abyss. Ayan. Kung sukdulan yung kaibigan nila sa abyss, sila mapupunta. Ganun. Hindi talaga makatwiran yun. Ginagawa ng mga yan. Six of Swords. At parang yung paglipat mo, may panatag eh. Walang maging obstacle, walang problema. Maayos. Walang maging delay, walang blockage. Yan, panatag mo yung tubig yung. Ayan. Pero, sa tingin ko malayo to, lalakbay ka or hindi, dadaan ka pa sa tubig. Pwedeng pa aeroplano o barko, ganun. O, may paglipat. Pwedeng probinsya o ibang bansa, ganun. Pwedeng yung lipatan mo ay cool na place kung kaya ayun, parang bang ang ganda ng tubo ng matanim doon at madamo, parang hindi siya mainit yung lugar talaga. Tingnan nyo. Oh. Next na mangyari sa buhay mo. Yun na natin. Hey guys, wow, titira ka sa malaking bahay. May mag-offer sa'yo ng huge offer. Maybe twin flame mo to or mirror or someone na meron kayong soul connection. Malawak yung lupa, malawak yung property. Magsasama kayo ng twin flame mo o mirror mo. Magkakaroon ng stability sa inyo. Basta magsasama kayo, mag-umpisa kayo magsama. Ganun ang offer niya sa'yo. Yun ang offer niya sa'yo. Natitira kayo sa property niya. Sa property. Hindi property. Titira kayo sa bahay niya. Sa bahay niya. Sa bahay niya. Basta titira kayo sa bahay niya. Ayan. At, mamuhay kayo ng peaceful doon, komportable, tahimik yung isipan ninyo, wala kayong problema, walang stress, gano'n. Payapa yung buhay ninyo, masarap lang, yung pahiga-higa lang kayo sa damuhan, no? Na pahiga-higa kayo sa damuhan, mag-relax, gano'n, o kaya mag-picnic kayo, gano'n. Baka mag-alaga kayo ng mga sheep, gano'n sa ibang bansa, lalo kung sa ibang bansa to. Or kung sa probinsya man, mag-alaga kayo ng mga kambing. Ganun. O kaya ay baka sa lugar na yun doon may mga sheep or kambing. Kasi may kambing dito eh. Ayan. Napaka-aliwalas na lugar sa picture na to. As in, kawig ba ng gantong place ang lilipatan mo? Tingnan natin ha. Oo guys. Yung isa, oo talaga eh. Double confirmation pa eh. Oo, pero yung isa ang nauna. Pero oo talaga ang sagot. Hindi pa halang ha. Kundi puro oo talaga. Puro upright. As in, parang gantong place. Parang kahawig ng gantong place ang lilipatan mo. Pag lumipat ka dyan, lalo kung wala yung magulang ng person mo dyan, na hindi siya dyan nakatira, mas maganda yung bukod kayo eh. Para walang nangyayari sa desisyon ninyo. Kasi, kung titira pa kayo sa magulang ng person mo, no, na hindi bukod sa kanila, ay, alam niyo yun guys, mahirap yung makisama ka pa. Yung ganun. Bawat galaw mo ay may nakatingin. Ay, hirap noon pag gano'n, di ba? Parang, kasi ako naman kasi may pagka-introvert, hindi naman ako extrovert kasi talaga eh. Kaya siguro nahirapan na ako pag kung sa akin na. Ewan ko lang sa iba, madali lang siguro sa iba. Pero, on my opinion, mas maganda yung bukod ka sa kayo ng person mo sa parents niya o sa parents mo din. Siyempre, mas maganda yung may sarili kayong bahay. Para walang nangingialam. Sa inyong mga desisyon, sa buhay ninyong dalawa. At may privacy talaga kayo. Kung maganda yung place, tataniman mo to sa mga gilid-gilid ng mga apple, orange, iba-ibahin mo na, no? At dito sa gilid, mga gilid-gilid,
Oh. O mga plum, no? Kung sa ibang bansa ba. Pero kung sa probinsya lang, pwedeng mangga, saging. Wala ka pinupain. Ganon. Doon nga sa lugar ng asawa ko eh. Pinagtataniman ko doon ng mga iba-ibang prutas. Kaso lang kinakain ng taklong. Alam yung taklong, guys. Ng snail. Sa English. Taklong yun sa amin eh. Kaso kinakain ng taklong nga ng snails. Sayang lang ang pagod. Ay naka. Lugar na parang puro lang niyog, mangga ang nandun. Tsaka kunti lang yung prutas dun. Hindi kagaya sa amin sa Iloilo na ba, iba yung prutas dun. Kaya gusto ko talaga dun sa Iloilo eh. Kaso wala na kami dun eh. Gusto ko yung dati yung lugar namin dun talaga, guys, na dun ako pinanganak. Ay, ang saya ng alaala ko dun. Maganda kasi ang daming prutas. Iba-ibang prutas. Masaya lang. Pangit yung lugar na walang ganong prutas. Wala ka man na makuha sa paligid mo. Mas maganda yung madaming prutas. Pili ka lang kung ano kunin mo, di ba? Tapos taniman mo din ang tubo. O, lahat na. Tanim. Kung ano yung mabuhay. Pati gulay, o, di ba? Mas maganda tingnan yung madami kang makuha eh. Sa paligid eh. Malawak lang naman. Sayang ang space, di ba? Magilid-gilid na yun. Taniman mo yung mga mga prutas, mga gulay, mga bulaklak, aba, ang ganda. Tapos pa may magbisita sa inyo, pag uwi nila may dala-dalang prutas, gulay. Tuwang-tuwa siguro sila, no? Ayan. Baka pabalik-balik na lang sa inyo. Pagka ganun. Magiging para pag cool talaga yung place. O para ma-fog or cool. Hindi siya mainit yung lugar. Hindi siya ganun ka mainit. Baka sa ibang bansa to. O malilim. O hindi naman malilim. O baka bandang mga, kung dito sa atin sila mga Baguio, Tagaytay, mga ganun ba. Or basta, or kaya bandang bundok na medyo malamig, ganon. Pero kung sa ibang bansa, ay di bandang mga sa taas, no? Sa taas sa mga north banda. Wow. Papaya. Ayan. So, yan. Ano yung dreams and wishes mong mag-grant? Ten of Pentacles in reverse. Ano tong Ten of Pentacles dito in reverse na yan? Wish mo mag-grant. Pwede yan yung pamilyaan, hindi sila mag-rejoice na. Hindi na, ibig sabihin, hindi sila mag-succeed na. Hindi na sila magtagumpay, guys, no? Hindi na sila magtagumpay sa pangaharang nila sa inyo ng person mo. Oo, at sa pagpapastagnan sa person mo. O maybe sa inyong dalawa, sa person mo, pinapastagnant nila yung person mo. Itong person mo na yan, pinapastagnant ng family na to. Ayaw nila magkatuluyan kayo. Kasi naghanap lang sila na mapunta sa impyerno. Ganun talaga. Ganun talaga yun. Kasi nga naman, evil ang kanilang ginagawa. Nangialam sila sa buhay ninyo. Ano ba yan? Nainggit pa yun sa'yo? Ang pamilya na yan? Oh, yeah. Tama nga, nainggit sila sa'yo. Kaya gusto nilang i-destroy kung anong meron ka, happiness mo, love life, everything, kaperahan mo. Kasi nainggit sila sa'yo. Hindi na nga mapala nila impyerno or abyss. Saan sila mapupunta yung pamilya na yan? Na gumagawa ng scheme, deceit, na nainggit sa'yo yung Ten of Pentacles na sa impyerno pag namatay sila. Let's see. Impyerno nga sila mapupunta. Buti ka impyerno lang, hindi abyss.
Sino ba nagagay dito? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ pa rin. Daw, si Jesus Christ pa rin. Thank you. Ano yung message sa'yo ni Jesus Christ? Kasi siya yung nag-guide. Ay guys, ang ganda-ganda. Naku guys, ang ganda-ganda. Ten of Cups. Magiging fulfilled ka. And contented ka na. Oh, wala ka nang hanapin pa sa magiging buhay mo. Magsasama kayo ng person mo na to. Ito. Ay no, magkakaanak kayo. Magiging masaya kayo. Ay no, masaya, full of happiness. Satisfied ka, kasama siya. At napakalambing ninyong dalawa sa isa't isa. Napaka-sweet ninyo. Siguro yung person mo, napaka-sweet niya. Baka panay-akap na yan sa'yo. Ganun. Panay halik-halik. Ano ba yun yung person mo pag nagsama kayo? Panay-akap sa'yo. Panay-akap siya sa'yo. Tapos panay halik-halik sa'yo. Ganun yung pag mahal ka ng tao. Oo, panay halik-halik. Panay singhot. Singhot ba? Panay amoy-amoy. Panay amoy-amoy. Ganun yun. Oh. Sino bang ginagawa yan sa partner nila? Sa kadalasan pag partner mo na ganyan. Eh kung asawa mo na siya, di ba? Maganda nga yan para mas lalong lalalim yung inyong feelings at pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Mas lalong maging strong yung bond ninyo. Na hindi na ninyo kaya mawala pa yung isa't isa. Ano yung gano'n ba? Na attach kayo sa isa't isa emotionally. Ano yung in-embody mo energy? Eto. Mahilig ka magsaliksik, mag-research, mag-alam ng mga malalalim, hidden, or yung hindi alam ng iba. Yung hindi aware ang iba. Yung hindi na nahalungkat ng iba. Wala silang kakayanan or abilidad or ability, no? Na malaman yan. Na mapag-aralan yan. Mga kadalasan mga hidden to, mga or kaya profound, mga ganun ba. Ano ang kahilingan mong mag-grant? Upright ba tong Ten of Pentacles? Hindi. Yun na nga yun, guys. Yung hindi mag-succeed itong pamilya na to. Yung hindi magtagumpay yung pamilya na to. Yan ang gumagawa ng scheme sa'yo. Sa inyo ng person mo. Pinapastagnant nila yung person mo. Now you know. Yung pamilya na yun. Ito ay collective reading. So, it depends kung sino ang makaresonate, no? Makarelate. Ano pa? Ang tungkol sa person mo na to na makakasama mo, na mapapangasawa mo doon, sabi ni Jesus Christ. Para ba unstable siya ngayon? Para unsecured. Hindi siya masaya sa buhay niya ngayon. Hindi siya kumpleto, parang gano'n, kasi isang kumpletong pamilya to, di ba? Hindi, may kulang sa buhay niya. Partner, maybe anak, it's you. Oh, or ano pa? Hindi siya ganun ka-confident or hindi siya masiyahin, ganun.
with the Nine of Pentacles in reverse. Hindi siya komportable, pwede din ganun. Hindi fulfilled, hindi satisfied. Kasi parang fulfilled and satisfied pag upright, no? Ano yung tungkol sa person na to na magiging partner mo, mapapangasawa mo? Unbalanced siya ngayon. Hindi siya balance. Para bang hindi siya protected. Let's see. Hindi siya protected kaya hindi siya ganun ka inspired. Hindi siya stable ngayon. Yun ang tungkol sa person na yan. Ano ang embodying energy? Ano itong person na to na magiging partner mo na to? The Star. Positive. Positive naman siya. Pagdating sa connection nyo, doon siya positive. Oo, na ma-unite kayong dalawa. Ayan, na magkatuluyan kayong dalawa, na maging partner ka niya. Ayan, kunwari, magkasama kayong mga hunt, mga ngaso. Kawawa lang yung mga animals. Kahit baby, kawawa pagka pinapanood ko sa YouTube na hinahunt ba para gawing ulam. Kawawa lang kasi. Okay na kung isda kasi parang normal na pag-isda, di ba? Kawawa lang kasi yung mga hayop na hinahan. Basta ganun. Para sa akin, kahit gulay lang ulam ko, ito, ganun. Kahit walang meat, okay lang. Naawa kasi ako sa mga hayop. Or kung ano man yung hilig ninyong gawin, like picnic or mamasyal or pumunta sa ilalim ng puno kasi ilalim ng puno ito yung gano'n. Ayan, no? And then with your dogs, parang compatible talaga kayo sa isa't isa. Positive siya na magkakatuluyan kayong dalawa. Ayan. Pagdating sa'yo, no? Na magkatuluyan kayong dalawa, positibo siya. And mukha na-inspire pa pagdating sa'yo, ah. Ano naman ang feelings yan sa'yo ngayon ng person na to na magiging partner mo? Oh. Battle wagon. Chariot din eh. Yung battle wagon. Matyaga to. Willing na mag-antay to ng kung kailan kayo pagsamahin. Kasi positive naman siya eh. Maging matyaga to guys sa'yo. Yung mga ganito. O pagkasama ka niya, magiging matyaga siya. Ano yun? Ano yung feelings niya? Pagkasama ka niya, magiging matyaga siya. Sa kung meron ka mang ugali, kunwari, may pagkamaldita ka minsan, ganon. Oo, maging matyaga yan, maging mahaba yung pasensya niya daw sa'yo. And then, willing siyang magtrabaho ng, alam mo yung, maging matyaga sa kanyang trabaho, sa kanyang work, para may provide niya yung needs ninyo. Ganon. O kaya mga pagkain ninyo, needs and food, mga ganon. See? And the battle wagon. So, driven, buo yung loob niya, hindi siya nag-hesitate na i-pursue ka. Yun na nasa feelings niya. Gusto ka niya i-pursue. Gusto ka niyang puntahan. Maging matyaga daw yan na puntahan. Oo, maging matyaga siya guys na i-pursue ka. At willing siya mag-antay kung kailan mo siya sasagutin, tanggapin.
Ganun. Magtsatsaga siya talaga. So, ano pa? Nais sabihin sa'yo. Ng person mo na to, na magiging partner mo. I am afraid to contact you. Takot daw siyang kontakin ka. Ano pang gusto niya sabihin sa'yo ng person mo na to? Baka may nananakot sa kanya. Para wag kang kontakin. I left when I saw you with someone. Parang nagkaroon ng trauma. Baka siniraan ka lang. Baka pinicturan ka na may katabi ka sa upuan. Kunwari sa jeep. Sa FX. Sa bus. Natural lang naman yun na tabi-tabi talaga yun. Kahit hindi mo pa kakilala. Ganun talaga yun eh. O kaya ay ginawan ka nila ng video. Kasi pwedeng i-edit yung video, di ba? Madaming sinisira yung dignity. Dahil sa mga faking video at faking photo, video nga eh, napipiking eh. Napapalitan nila yung mukha eh. O ano pa eh. Madali lang i-edit ng mga tarantado eh. Yun pa yung picture. Nai-edit yun ng mga lalo mga deceitful ng mga tao. Mahilig sa mga ganyan. Ano naman ang gusto pa niya sabihin sa'yo ng person mo na to na maging partner mo? He feels or she feels sorry, ganon? Hindi. Hindi na niya iniiwasan to. Or parang, alam niyo, yung tinatakas-takasan, yung kontakin ka. Yung kontakin ka ba? Yung wag na i-restrict yung sarili niya na kontakin ka, na hindi niya na iniiwas-iwasan pa na kontakin ka, o yung mag-take siya ng action sa'yo kahit natakot siya na kontakin ka. May nang influence dito sa isip ng person pagka ganyan. Ano yung gusto niya pang sabihin sa'yo ng person mo na to na maging partner mo o makakasama mo? Upright ba to? In reverse. In reverse. Takot siyang mag-take na action sa'yo. Hindi. Takot siyang kontakin ka. Takot kang kontakin ka. Yun pa rin, no? I am afraid to contact you. Takot siyang kontakin ka. Yun ang gusto niya sabihin. Pero, so driven naman talaga to na mag-take na action sa'yo. Unstable siya ngayon. Siguro may pinagdadaanan yan. O may nang influensya dyan. Kaya ganyan. Takot siyang kontakin ka. Huwag siyang matakot. Maging matapang dapat siya. Maging courageous. Pag magpapigil siya, magpadala sa takot niya at sa ginagawang scheme ng iba, talo siya. Mag-rejoice lang yung mga kaaway. Mapunta man sa impyerno yung mga gumagawa ng scheme at deceit at witchcraft sa inyo, na pumipigil dito sa person mo. Kung hindi siya mag-take ng action, o kung hindi kanya kontakin, kung hindi mag-succeed yung person mo na yan over those schemes of others, ay talo pa rin siya kasi hindi kayo magkatuluyan. Hindi kayo maging masaya, no? Hindi kayo maging together. You will never be happy, or hindi mangyayari yung gusto niya na magkatuluyan kayong dalawa. Nagpahad lang siya. So, nagmukha siya mahina kasi nagpahad lang siya, nagpapigil siya sa schemes and deceit ng iba. Pagkaganon.
Ano naman, possible na next move ng person mo na yan sa'yo. The shadow side, mag-obserba sa'yo, mang-spy, magmamanman, patago, parang pahain ba? And then, ito na yung gagawin niya, yung magkaroon ng stability sa inyo. Hindi, makipag-reunite ba? Makipag-reunite o makipag-reunite. Mag-invest siya sa'yo para ma-reunite kayo and then para magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Ayan. Ano yun? Shortcut nga naman. Makipag-reunite muna. Mag-invest muna siya para ma-reunite kayo. And then, para magsama na kayo. Ayan. Para magkatuluyan na kayo, magkaroon ng stability sa inyo, para magsama na kayo bilang mag-asawa. Madami ba attracted sa'yo? Madami. Madaming gustong mag-invest sa'yo ng time, effort, attention, panahon. Ayan. Ano yung nagustuhan sa'yo ng person mo na to, na magiging partner mo? Ano ka? Pagka-defensive kasi 7 of Wands. Defensive. Marunong ka sa buhay. You're hardworking. A good provider. And baka gusto mo sa mga places like this na parang or farm or kasi may baboy or sa place na fresh yung surroundings, yung makapagtanim-tanim ka, yung mga ganun ba. And then ano pa? Ano gustuhan sa'yo ng person mo na yan? Ano pa? Ano gustuhan sa'yo ng person mo na yan? Naku, may integridad ka. Talagang pinapanindigan mo yung kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung tama, basta ganun ka, may paninindigan. You stand for what is right, for your beliefs, mga ganun. And heaven and earth, maybe you're connected sa heaven, no? You are someone na binigay sa kanya ng heaven, pwede ganun, or else ay heaven and earth. Ano to? Connected to sa heaven. Ganun may ibig sabihin. Connected to sa heaven. So, yan. Totoo ba? Connected to sa heaven. Yeah. Yeah. So, ito na lang for the lines of reading. Pag connected to sa heaven, kahit isip mo lang, you can connect celestial being.